hermanos, hermanas. My name is Jen Cortez, Secretary at Bukal ng Tubig ng Buhay. It is my pleasure to introduce our guest speaker today, who is known as the one of the most dedicated General President of Hong Kong Chapter. She came here to inspire us by sharing her journey as sister of UECFI. She was born and raised in Bayongbong, Nueva Vizcaya. She embarked on a diverse journey that seamlessly blended professional achievements with spiritual and community involvement. She was graduated from St. Mary's College with the degree of BSSA, Bachelor of Science in Secretarial Administration. She initially pursued a successful career as a stenographer at the Sangguniang Barangay of Bayongbong, before transitioning to entrepreneurship beyond her professional endeavors. She found a fulfillment in spiritual calling. She began at the tender age when she became a medium of San Gabriel Arcangel. Her spiritual journey led to become a founding member of Queensway Group in HK, where she dedicated herself to philanthropic efforts even when she went home in Philippines. When she returned to Hong Kong, she immersed herself in the spiritual leadership roles within the organization. She serves as an inspector in the HK for 3 years and 12 years as a DOM of chapters. Her dedication and leadership skills were further recognized as she assumed the role of Vice President of Chapter for 2 years, and she also served as the Faith and Doctrine Chairman in 9 years. Please join me with applause in welcoming our charismatic and beautiful guest speaker, Miss Esmerna Ballesteros de la Cruz. Parinyas. Hindi ko dinala yung just na sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago ko ibigay yung pinaghandaan kong butil ng karunungan para sa inyo, ay gusto kong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang sa kanilang unang anibersaryo. Ito ay matatagpuan sa Jeremiah 17, versikulo 8. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nagugat sa tabi ng ilog at hindi natatakot pagka ang init ay dumarating. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Sana mga kapatid ko, kayong mga taga-bukal ng tubig ng buhay, ay kahalintulad kayo ng punong kahoy na naitanim sa tabi ng tubig na kahit anong mangyayari ay hindi kayo matutuyot at mananatiling mamumunga. Narinig natin mga kapatid ko, yung tinig na dumating sa atin, ang sabi niya ay, palaguin ninyo ang inyong mga butil. Na sinundan ng tinig, ng pagkakagamit ng parlante, ito ay butil ng paggawa ng kabutihan. Parang continuation ito ng pag-aaral namin ng Spiritist Days, kasi ang itinanong ng mahal na batlaya sa amin, anong uri ng butil ang inyong inihahasik sa inyong bukirin? Ngayon yung lesson naman, palaguin ninyo ang inyong mga butil. Ito ay butil ng kabutihan. Ano ang layunin ng butil na sinasabi ng ating banal na espiritu na kailangan nating alagaan? Anong uri ng butil ang ating ihahasik sa bukirin? Ito ay ang pananampalataya. Saang bukid? Natanong na ba natin kung nasaan ang bukid ng ating Panginoon?
ang kabukiran ng ating Panginoon ay naririto sa ating puso, mga kapatid ko. At ano ang layunin ng pagtatanim ng butil ng pananampalataya? Ito ay sa kaharian ng langit. At paano natin naalagaan ang butil na yan na sinasabi ng ating taga-pangalaga na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Ito ay alagaan natin sa pamamagitan ng pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, kalakip ng pag-ibig, awa at habag para sa ating mga kapwa. At ano ang magiging bunga ng butil na yan, mga kapatid ko? Ayon nga dito sa kasulatan, 4 pages. Dapat lang na ako ang mauna. Butil ng pananampalataya at layunin ng butil na ito ay ang kaharian ng langit. Alagaan natin ito sa pamamagitan ng pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon gaya sa mababasa sa Jeremias 17. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kalakip ng paggawa ng kabutihan, kailangan tayo maging mapagkakagawa sa pag-ibig, awat habag, hindi lang sa material na bagay. Ang mga taong salat sa kabutihan at paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, ay kahalintulad din sila sa mga taong salat sa material na bagay. Kung ang mga kapatid natin na salat sa material na bibigyan natin ng mga material na bagay, ano ang ibibigay natin sa ating kapwa na salat sa spiritual na kayamanan? Kailangan bigyan natin sila ng pangunawa. Idalangin sa ating puong may kapal na sana ang mga taong ito na gumagawa ng hindi mabuti sa kanilang kapwa ay mabigyan sila at pagpalain ng Panginoon ng kagandahang loob upang magkaroon sila ng pag-ibig sa kanilang sarili bago ang kanilang kapwa. Ang mga taong magbubukid, laging handa, umaraw at umulan, gumigising yan, na hindi pa nagbubukang liwayway. Gising na yan, naghahanda na para bisitahin ang kanyang inihasik sa kanyang kabukiran. Ganyan din tayo na magbubukid ng Panginoon. Lunes pa lang nakaredy na yung damit natin. Excited na tayo sa araw ng linggo. Excited na tayo kung ano ang mga ganap kasi nandun naghihintay ang ating Panginoon sa piging ng Panginoon. Ganon ang magbubukid sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Sa unang proseso, masakit. Masakit talaga. Kaya kailangan unawaan natin yung sakit na yon. Pero pagdating ng panahon kapag naghilom na yung sakit na yon, mga kapatid ko, doon natin makikita ang layunin ng ating Panginoon kung bakit nabuo ito. Sabi nga ng kapatid natin, first time na nagkahalo, nag-merge ang Ilocano at Kapampangan. Nakikita ko sa kanilang page, Saturday night service. Iyan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Nasa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa araw ng linggo, meron silang pupuntahan sa gabi ng Sabado. At doon sila nakapaglilingkod sa ating Panginoon. That is one purpose kung bakit nabuo ang sentro buka ng tubig na buhay. Yan yung unang-unang nakikita. Pangalawa, ang Kapampangan at Ilocano Group, nakikita natin ngayon kung paano sila kumikilos, kung paano sila pinagkaisa at pinagtatrabaho, kung paano sila pinikis ng ating Panginoon. Nakikita ko ang kanilang Pangulo Kapampangan, ang nagtatrabaho, ang mga working committees niya, Ilocano. Di ba ang sarap? Ganda na tingnan. Ang lahat yung mga positive reason kung bakit nabuo ito. Pero sana, mga kapatid ko, mahirap ang proseso para makamtan natin yung approval ng General Board. Manalangin tayo sa second Sunday, ilalatag ulit. So, nasa kamay ng General Board at
sa panalangin natin na sana mag-grant yung nais nating lahat para sa ating mga kapatid sa unang araw. Excited pa naman ako. Sabi ko, pag nandiyan na sila yung ID, parang regalo na natin sa kanila. Tapos manunong pa sila ng katungkulan. Sabi ko kay Hermano Sectian, Hermano, hindi po pwedeng ihabol. Ano kumilos sa buhay ng tao ang ating Panginoon. Sabi ko nga, in every negative situation, there is always a positive reason. Ito na, yung kaginhawaan sa buhay. Yan ang bawat naglilingkod sa Diyos, hindi niya binibigyan ng maginhawang buhay. Binibigyan niya ng pagtitiis, tibay at tatag. At kapag nangyari na yun, mga kapatid ko, gaano man kabigat ang mga problemang dinaranas ng isang taong nagkasik ng butil ng pananampalataya, siya'y nagiging matibay at matatag, nagiging maibigin at maawain, nagiging matulungin sa kanyang kapwa. Nung araw kung ganyan yung kamay, ang bunga ng kanyang pananampalataya naging ganun na. Hindi na niya iniisip na bukas wala akong kakainin. Basta may makain yung nakita niyang nakakaawa. Nagiging maibigin, maawain at matulungin sa kapwa, isang bunga ng pananampalataya. Nagiging matibay at matatag. Nagiging mapanalangin. Nagiging marunong na siyang magpakumbaba. Kahit nasasaktan, hindi na gumaganti, humingiti na lang. Kung konting sakit lang, nagagalit na tayo, wala pa. Hindi pa nagbunga yung pananampalataya natin. O hindi pa nag-sprout. Hindi pa tumubo yun. Yung tao, kahit alam niya na mali, nananahimik na lang. Because sometimes, being kind is much more better than always right. Yes. Pilit natin itinatama yung alam natin tama, na mahirap maintindihan. Hindi na tayo nagiging tama sa kalinginan natin. So, tulad ng matabang lupa, na sumibol, nag-sprout, namunga, namulaklak, namunga. Nagiging malinis na yung kanyang puso, bas sa kanyang mga bibig. Ang ating mga anak, kung noon ay pasaway sila, ngayon nag-aaral na silang mabuti. Na-overwhelm ako sa mga pasurpresa ng Panginoon sa buhay naming mag-ina. Yung nakikinig, sabi nila, nagyayabang ako, pero hindi. Pinagayabang ko siya. Dahil sa kabila ng lahat, binibigay pa rin niya ang pag-ibig niya sa aming mag-ina. Siya yung pinagayabang ko, hindi yung mga anak ko. Kagaya ngayon, katatapos ang Spiritus Day. Rain or shine. Sabi ko nga, parang pumogi si Brother Jojo kasi wala na siya. Dito. Ako naman nasa salamin, tumatanda naman ka. Ganun ba talaga? Pero ayaw kong dibdibin. Mga kapatid, nandyan yung Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Ito, hindi ko pinagyayabang. Pagkatapos ng Spiritus Day, after 2 days, May 3, nag-message yung anak ko. Sabi niya, Mama, promoted ako. Diba? Hindi ko pinagyayabang anak ko. Ipinagyayabang ko siya dahil kung gaano siya kadakila, kung gaano tayo kasipag na gawin ang kanyang kagustuhan, hindi niya tayo pinapabayaan. Binibigyan niya tayo ng inner joy, ng inner peace, mga kapatid ko. Ang lahat ng blessings na ibinibigay niya sa ating pamilya, kung ipinapahayag natin sa harap, ito ay hindi paggayabang, kundi ang ipinagyayabang natin dito ay ang kapurihan ng ating Panginoon. Mahaba yung pila natin. Pagdating natin sa lamesa, wala pala tayong pangalan. So ang paggawa ng mabuti, bantayan natin. Dahil sa gitna ng kadiliman, ang sabi sa sulat, ang kaaway ay nagkahasik ng buti ng masama. Ano yung kadiliman? Sa panahon ng mga pagsubok, minsan nagkakaroon tayo ng mga bagay na hindi na natin makayanan, nakakapag-isip tayo ng mga masasama. Nahasik sa mabuting lupa ay siyang bimirinig at nakaunawang salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Sana mga kapatid ko,
mula sa akin hanggang sa inyong lahat. Ang butil na yan na hinahanap ng ating Panginoon, gaano man kaliit, ang butil ng mustasa ang pinakamaliit na binhi ng gulay. Pero kapag lumago yun at lumaki, ang mustasa ang pinakamalaking gulay. Sana ganyan tayo mga kapatid ko. Mag-umpisa tayo sa maliit hanggang sa lumago at lumago tayo. Makikita yan sa pamamagitan ng ating gawa. Makikita yan sa pamamagitan kung ano yung binibigkas ng ating mga bibig. Of Hong Kong chapter, in behalf of my Queensway family, happy first anniversary Sentro Bukal ng Tubig ng Buhay. Sana nga po mananatiling matibay at matatag ang bawat isa sa inyo. Dumating man ang mga bagay, kasi wala namang organisasyon na laging perfect. Yeah. Dumarating naman yung talagang hindi pagkakaunawaan. Hindi tayo makagagawa ng masarap na kinabeto yung ingredients. Yes. Hindi man masasabing masayang pamilya kung hindi dumarating yung bagay na kailangan nating intindihin. Sana yung mga kapatid natin taga-Pinas, kita-kita rin tayo sa Hong Kong chapter sa anniversary namin. Open na! Security Day, okay naman. Kahit rain or shine, walang naging problema. So sabi ko na, pag okay, ang okasyon na ito hanggang mamayang hapon, buksan na natin ang pintuan ng Hong Kong chapter, mga gustong bumisita at makipagkaisa during general occasions. At tonight din namin naghain ang ating Panginoon. God bless us all. Amen.